Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Anastasia na. Hindi ka na ba? Narito na nga ang ating pakatutukan ngayong Lunes sa abot kamay na pangarap. Hindi nga nagtagumpay itong pangalawang pagtakasana dito ni Lynette dahil sa nahuli at nahilo nga ito. At nalaman ni Lynette na nagawa palang ipinagpalit ni Carlos ang kanyang pagkain sa kinain dito ni Carlos dahil kitang-kita pala ni Carlos kung ano ang nilagay dito ni Lynette sa pagkain nito na sleeping pills pala. At dito nga nahalata ni Carlos na may pinaplano pala itong si Lynette. At dito na nga ngayon na mas malala na ang mararanasan ni Lynette dito kay Carlos dahil sa pagkakataong ito, hindi na nga daw maniniwala itong si Carlos dito kay Lynette. Kaya nagawa niyang itali mula kamay hanggang paa at iba pang katawan dito ni Lynette. Kaya hindi lang iyon dahil nagawa pang sampalin dito ni Carlos itong si Lynette nang sabihin nga dito ni Lynette na sa susunod kung bibigyan daw siya ng pagkakataon ay hindi na nga sleeping pills ang kanyang ilalagay at sumagot si Carlos na lason na ba daw ang kanyang ipapakain rito. At dito nga na sinabi ni Lynette na hindi pa nga raw iyon sapat dahil masamang tao nga itong si Carlos at nagsisisi ito na kung bakit napakasalan pa niya itong si Carlos dahil simula daw na mag-asawa sila ay nagiging kalbaryo na nga itong buhay ni Lynette dahil sa nagawa nga daw niyang magiging sunod-sunuran dito kay Carlos at sinunod ang lahat ng gusto nito upang maayos ang kanilang pagsasama. Balit ito palang si Carlos ay maraming inilihim dito nga kay Lynette. Kaya sumusobra na nga ito. Samantala, pinapalabas naman ngayon ni Carlos dito kay Arman na dumadaranas daw itong si Lynette sa mental health at nababaliw nga daw ito. Kaya kung ano-ano daw ang mga pinagsasabi dito ni Lynette dahil umatake na naman daw ang sakit nito. At sinabi ni Arman na dapat doon daw dinala ni Carlos sa mental institution itong si Lynette. At dito sumagot si Carlos na doktor naman daw siya kaya alam niya kung papaano ipagamot itong si Lynette. At nakita nga dito ni Arman na may mga tali ngang nakalagay sa higaan at dito naman nakahanap ng dahilan itong si Carlos na kapag umatake daw itong sakit ni Lynette ay kinakailangan daw niyang itali ito nang sa ganun ay hindi makapanakit itong si Lynette. Samantala, nalaman na nga ngayon ni Harry kung saan nakatira itong si Carlos at Lynette dahil sa kanyang lolo na tumawag daw dito kay Harry at ipinaalam na naibinta na nga daw nila itong properties na nasa San Rafael. At dito nga na sinabi ng matandang ito na kung gusto niya ay puntahan itong si Carlos doon upang makausap at makita at upang makumpirma din dito ni Harry kung ano nga ba ang totoong nangyari dito nga kay Lynette. Kaya agad na pinuntahan ni Harry itong lugar. Subalit nang nasa kalsada na ito ay napansin ni Harry na tila may sumusunod nga sa kanya at ito na nga ang sinasakyan dito ni Doc Lindon at si Regan. At hindi naman napansin ni Harry na nasa likuran pala itong si Annalyn at nakukulitan itong si Harry dito kay Regan. Kaya nagawa naman niyang mailigaw ang sasakyan niya nang sa ganon hindi siya masundan dito nila Doc Lindon at Annalyn. Nang makarating na nga sa lugar itong si Harry ay dito niya napansin na nagkukwentuhan itong mga nagiinuman at dito nga narinig niya itong si Arman na kawawa daw itong asawa ni Doc Carlos dahil nababaliw nga raw ito. Kaya walang duda na si Lynette na nga binabanggit nito. Kaya agad na pinuntahan ni Harry ang bahay na sinasabi nga dito ng kanyang lolo at dito niya narinig na may kumalabog sa itaas at sinabi ni Harry na baka si Tita Lynette na nga yun. At walang duda nang mapagbuksan nga ni Harry ang pintuan ay nakita niya ang kalunos-lunos na dinanas dito ni Lynette kung paano siya itinali at pinahirapan nga dito ni Doc Carlos. Kaya magkakaalaman na nga ba kung itong si Harry nga ba ang susi upang makatakas na nga ng tuluyan itong si Lynette at makabalik dito kina Annalyn. Yan ang ating pakatutukan ngayong Lunes mga kapuso. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Bye-bye!